Pinagbabaklas naman ng COMELEC ang illegal na campaign materials ng mga kandidato. May mga hindi sumunod sa tamang sukat at meron ding isinabit pa sa kawad ng kuryente. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, bakit ngayon lang sinagawa itong Oplan Baklas? Oo nga, Julius. Actually, matagal nang nakakalat sa mga kalsada yung iba't ibang mga posters ng mga kandidato at politiko para sa Bilang Pilipino 2025. Pero dahil ngayon pa lang nag-umpisa yung campaign period para sa national positions, ngayong araw pa lang din pwedeng simulan ng COMELEC yung pagbabantay at pagbabaklas sa mga illegal at pasaway ng mga campaign materials. Partikular na yung para sa mga tumatakbo sa pagkasenador at party list groups. Madaling araw pa lang pinagbabaklasan ng COMELEC ang mga illegal na campaign materials sa kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kahit kasi malalaki ang ngiti ng mga kandidato sa posters, sobra raw ang laki ng iba at hindi na sumunod sa tamang sukat na 2x3 feet. Karamihan din sa mga ito, gawa sa plastic na hindi eco-friendly at nakapaskil pa sa puno, poste at kawad ng kuryente. Kahit nga yung mga nakasabit sa mataas na bahagi ng poste, sinungkit at hindi rin pinalampas ng mga otoridad. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, lahat ng binaklas nilang campaign materials ipinagbabawal. Ang hirap tanggalin. Lalo na yung pagkakakabit na gamit yung mga scotch tape. Hindi naman sa ordinaryong tape yung ginagamit. Yung iba naman talaga kawad na nakatali ng napakahigpit sa mga poste. Susulatan ng COMELEC ang mga kandidato at party list groups sa sangkot sa pagkakabit ng illegal na campaign materials. Bibigyan sila ng 3 araw para tanggalin ang mga ito. Kung hindi, posible silang masampaan ng election offense at ma-disqualify pa. Ang isa sa mga party list na nabaklasan ng maraming posters, sinabing handa silang sumunod sa utos ng COMELEC. These are all posted by different supporters. Alam mo na, pag medyo marami yung mga supporters, hindi mo rin makontrol minsan. Kapag lagi na lang natin na papayagan yung kanilang argumento na hindi kami nagkabit, lahat na lang hindi namin matatanggal. Paglilinaw ng COMELEC, hindi susunugin ang mga nakumpiska nilang campaign materials. Iipunin daw ito sa local COMELEC offices para maging ebidensya sa pagsasampa ng reklamo. Aminado ang COMELEC, wala pa rin namang natutuluyang mapanagot sa mga nauna nang lumubag dahil sa illegal na campaign materials noong mga nagdaang halalan. Pero dahil sa binuong task force sa tututok dito, sila na raw ang magsasampa ng kaso at hindi na kailangang maghintay pa ng magreklamong botante. Paalala rin ng COMELEC ngayon nagsimula na ang campaign period, dapat ipaalam sa kanilang mga ipamimigay sa kampanya tulad ng mga t-shirt, bowler at sombrero na may muka at pangalan ng kandidato. Bawal din daw ang pagpapakain sa mga campaign rally dahil may tuturing itong vote buying. Julius, sa pinakahuling anunsyo ng COMELEC, ihihinto na raw nila ang pagbabaklas sa mga illegal na campaign materials. Sa halip, susulatan na lang daw nila yung mga sangkot na kandidato para sila na mismo yung magtanggal ng mga ikinabit nila at kinakailangan nila magpaliwanag sa COMELEC. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.